Oh, hallelujah, hallelujah. Wala po tayo papasalamatan mga kapatid. Lagi ng Panginoon. Salamat po ang ating dapat pasalamatan na pagbihan mga kapatid. Hallelujah. Praise God, praise God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Pag-isip sa umaga,
Praise the Lord, praise the Lord. Ang alipay natin, ang kasiyahan natin, ang kagalingan sa Diyos ay matagpuan. Dahil po ang Diyos ay hindi po nagkukulang. Siya pa rin noon at sa ngayon at magpakailanman. Hangad po ng ating Panginoon na tayo po ay maging matiwasay ang ating buhay, maging maganda ang ating buhay. Hallelujah, sa tulong po ng ating Panginoon at hangad po ng Panginoon ang bawat isa sa atin ay mayroon pong buhay na walang hanggan. Praise God, amen ba? Ang buhay na walang hanggan matagpuan sa ating Panginoon. Amen? Praise God, hallelujah, hallelujah. At salamat sa Panginoon at ang bawat isa po sa atin ay maging masigasig po sa paglilingkod sa Panginoon. Our topic today is the coming of the Lord as a thief in the night. Praise God, yan po natin po na at sa ngayon ay mayroon pong prayer course dito. We whistling for recovery sa ano ito? For recovery or physical healing. Si Jerry, ano ito? Bergo. Si Win Mosley for recovery at saka si Jerry B. At recovery rin. Si Jamil Broso, pagalingan. Yun po ang po Sister Brenda. Tayo po ay malalangin po sa Panginoon. Tasalan naman kamay sa Panginoon. There's nothing impossible from the Lord. Almighty God, Heavenly Father, once again, Panginoon, we come in the throne of grace, Panginoon, that you will bless, Panginoon, everyone, Panginoon. Bless, Panginoon, hallelujah. Those who are, Panginoon, praying to you, those who are, Panginoon, hallelujah, believing upon your name, Panginoon. There's nothing impossible, Panginoon. All things are possible, Panginoon, in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Ano man mga sagabal hadlang amin po nga sinasaway sa pangalan mo, Panginoong Jesus. In Jesus' name, pagalingin mo, Panginoon, sige na Muslim, Panginoon, full recovery, Panginoon. Upon your words po, Panginoon, you declare your words, Panginoon, Lord, there's healing and deliverance, Panginoon. In the name of Jesus Christ, by your stripe or health, Panginoon. Ganun si Jerry B, Panginoon, physical healing, recovery. Si Jamil Broso, Panginoon, kagalingan. O God, all recovery rin po, Panginoon, with the blood of Jesus, with the stripe of Jesus, I declare healing, deliverance. God, so bawat isa, Panginoon, na magkaroon ng sakit karamdaman, ikaw po, Panginoon, Lord, baghin mo sa kanila, abutin mo silang mapagpalang kamay in Jesus' name. Hallelujah, in the name of Jesus Christ, Lord, separate man ng sickness and diseases. I declare healing, deliverance, sa kanila in Jesus' name. Lord, hallelujah, there's nothing impossible upon you, Lord. All things are possible for Panginoon, Lord. Huwag nagaling ang Panginoon, Lord, hallelujah. Napasamaras sa Panginoon, sa kanyang Panginoon, pilay, para man po, karamdaman, pagalingin mo po, Panginoon, in Jesus' name. Ganun rin po sa bawat isa po, Panginoon, salamat pinagaling sa Pilumina, Panginoon, rin po sa kayo, Panginoon. Alagin mo rito, Panginoon, request ka Brenda, Panginoon. Hallelujah, kanyang anak, kanyang, hallelujah, kaibigan ito, Panginoon, malapit sa iyo, sumampalataya sa iyo. There is nothing impossible. All things, Panginoon, Lord, are possible. Sa iyo lamang matagpuan in Jesus' name. Lahat na sabi, in Jesus' name. Hallelujah, Panginoon natin, Panginoon. Amen and amen. Praise the Lord. Magbasa tayo ng salita ng Panginoon. Diyan po sa screen. Ang sabi ba ay, for yourself know perfectly that the day of the Lord shall come it as a thief in the night. For when they shall say peace and safety, then suddenly destruction cometh upon them as travel upon a woman with child, and they shall not escape. But ye, brethren, are not in darkness, that the day should be overtake you as a thief. As a thief. Kaya po manalangin muli, mapagpalang Ama, Panginoon, Lord, ang pag-marito mo po, Panginoon, gaya ng isang magnanakaw sa gabi po, Panginoon, na hindi alam ng wasak katauhan, na hindi alam ng sambahayan po, Panginoon. Nawa, magkaroon ng malay ang bawat isa,
naging handa po, Panginoon Lord, naging hallelujah, watchful po, Panginoon, magbantay, Panginoon Lord, at kailangan siyasapin namin ang aming sarili, aming puso, aming kaisipan, na maging karapat-dapat sa iyo sa pagdating niyo po, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name. Alisin mga sakabalan lamang, in Jesus' name. Lord, by the blood of Jesus, let your healing flow, Panginoon. Let your Shekinah glory dwell upon this place, in the name of Jesus Christ. Hapatin mo ang bawat isa, Panginoon. Ikaw magbigay ng kasiyahan, kaligayahan sa aming puso at isipan. In Jesus' name. In the name of Jesus Christ. Lahat mo sa in Jesus' name. Hallelujah. Palapalan ng ating Panginoon. Amen and amen. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. At mga po tayo mga kapatid, salamat po sa Panginoon. At last Sunday po ay tapos na tayo ngayong oras. Kaya pinamagahan natin kasi dadalo po sa ating pong General Conference sa maintenance po, final event. Kasi sino nakapunta doon ay malakas ang revival doon. Praise God. Sinisaya po sa Panginoon. Amen. Hallelujah! Praise God! Salamat po sa mga nagbigay ng birthday gift sa inyong pastor. Praise God! Nabili po tayo ng ating pong pangangailangan. Praise God sa pangalan ng Panginoon. Amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Ngayon po ay babasahin natin sa Tagalog. Ang sabi po sa mga nakasulatan ay sapagkat alam na ninyo na pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan na hindi sila makaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng nanganganak. So, ang pagdating ng Panginoon ay kagaya ng isang babaeng nanganak. Ngunit wala na kayo sa kaniliman, mga kapatid. Kaya, hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Hindi tayo magulat, hindi tayo mabigla na ang pagdating ng Panginoon kagaya ng magnanakaw. Amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Mayroon request po sa ating pong Facebook na ipangaral daw ang magnanakaw. So, itong magnanakaw, ang pagparito ng ating Panginoon ay kagaya ng magnanakaw. Praise God! Salamat sa Panginoon. Nakita ko ating kung President dati. Praise God! Salamat sa Panginoon. Hallelujah sa amen. Purihin ang Panginoon. Dahil dating ang Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Amen ba? Naniniwala kayo ba na darating ang Panginoon? So, ang magnanakaw ay hindi siya pupunta na handa ka. Kasi kapag handa ka, hindi siya makapagnakaw. So, ang sabi ng banal na kasulatan, hindi tayo nasa kadiliman, kundi nasa liwanag. Kung nasa liwanag, lagi ka handa. Hallelujah! Hindi tayo sa kadiliman, hindi tayo namumuhay sa kasalanan, kundi namumuhay tayo sa kaginawaan, namumuhay tayo, hallelujah, sa kabanalan, namumuhay tayo sa katuwiran, namumuhay tayo na napantay sa pagdating ng ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah! So, ang magnanakaw ay kukunin niya ba ang mga mumurahing bahay, ang mga magnanakaw? Hindi po. Ang magnanakaw, ang kukunin niya lang ang mamahaling bagay. Hindi niya kukunin mga bariya mo, hindi niya kukunin mga kapatid ang pansin mo, kukunin niya ang mga diamond mo, ginto mo. So, ang kukunin ng Panginoon ang gintong pananampalataya sa Panginoon. Ang diamond na pananampalataya, ang jewels na pananampalataya na mahalaga sa Panginoon. Amen ba? Kunin natin ang ating Panginoon. Dahil pagdating ng Panginoon, at sabi ng Panginoon, matatagpuan niya ba na mayroon tayong pananampalataya na hindi makinang? Amen ba? Kahit anong bagyo, anong pagsubok, anong baha, anong karamdaman, anong kamatayan, anong mga bagay na kahirapan, hindi tayo makinang, nanatili tayo ng bantay dahil ang Panginoon ay darating. Amen ba? Kunin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! So, ang magnanakaw ay hindi siya kukuha ng mumurahing bagay. Amen ba? So, nawa ay tayo ay maging handa. Mayroong mga magnanakaw
na hindi niya nalalaman na nakapagnakaw mo sa pala. Ang mga Kristiyano, nakapagnakaw ba? Nakapagnakaw ba mga Kristiyano? Amen? Saan ka nakapagnakaw? Sa oras? Sa iyong handog sa Panginoon? Sa panalangin mo sa Panginoon? Sa ikapong handog mo sa marami pong ninanakaw ang mga Kristiyano. Kapag hindi mo binigyan ang panahon ng ating Panginoon, ninakaw mo ang oras sa Panginoon. Kapag hindi ka nagsama sa Panginoon, ninakaw mo ang araw mo sa Panginoon. Kapag hindi ka nagbigay, ay ninakaw mo ang para sa Panginoon. Ganyan ba? Kaya sinabi sa Malakay, chapter 3, verse 8 to 12, siya naman rob God, wherein he rob God in tithes and offering. Kaya sabi niya, ye are cursed with a curse because you rob me. Kaya nga sabi ng Panginoon, prove me, with say the Lord. And I will not open the windows of heaven, I will pour out blessing that there is no room enough to receive it. And I will rebuke the devourer for my name's sake. And you shall be called the blessed nation. So, subukin natin ang Panginoon. Hindi ang tao, kundi ang Panginoon. Kapag hindi tayo magnanakaw sa Panginoon, hallelujah, bubuksan ng Panginoon ang lumawan sa langit, ibuhos sa atin ang mga pagpapala na walang silid ng kalagyan ng pagpapala. Amen ba? Uwi natin ang Panginoon. Huwag natin nakawin ang oras. Huwag natin nakawin ang offering natin na tayo sa Panginoon. Huwag natin nakawin ang kabilang pagsamba natin sa Panginoon. Ang tanong, kapag hindi ka ba nagsamba, nakapagnakaw sa Panginoon? Nakapagnakaw. Dahil kinuha mo ang araw para sa Panginoon. Kaya sinabi sa Hebrews 13 verse 25, forsaking not assembling ourselves together as the manner of some feast, but exhorting one another as the day approaching. Malapit na darating ang Panginoon. Mag-alahanan tayo. Huwag natin kaligtaan ang ating pagsamba sa Panginoon dahil darating na ang ating Panginoon. Hallelujah! Project pala para din ang ating Panginoon. Amen. Amen ba? So, hindi sinasabi na wala kang malay, hindi mo alam. Alam mo yun. Praise God. O mayroon pa pasok natin na kung yung president, papasokin natin. Praise God. Ang ating pong may MP president. Kunin natin ang Panginoon. Kaya, wala tayo sa kadiliman, kundi sa liwanag. Amen ba? Kung tayo na sa liwanag, alam natin ang ating ginagawa. Huwag natin sabihin na hindi ko alam yun. Alam niyo po, kapag sinasabi ko hindi mo alam, mayroon ka pang excuse sa Panginoon. Hello? Kapag hindi mo alam, God will excuse you. But kapag alam mo, there is no excuse in you. Sinabi sa Romans chapter 1 verse 20, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood with the things that are made, even His eternal power of Godhead, so that men without excuse. Ipinahayag na ng Panginoon ang mga bagay na nakikita at hindi nakikita, kahit ang walang hanggang kapangyarihan niya, ipinahayag niya para wala na tayong excuses, wala na tayong idadahilan na hindi mo alam. Ipinahayag na ng Panginoon ang lahat ng mga bagay para po magkamalay ka. Amen ba? Para din ang ating Panginoon. Amen. Huwag mo sabihin hindi mo alam, hindi mo alam ginagawa mo. Ipinangalan na ng Panginoon ang katotohanan. At ang katotohanan magbigay sa atin ng kalayaan. Kaya hangad ng Panginoon na huwag tayong mapadaya kay Satanas. Huwag tayong mapadaya, mga kapatid, kay Satanas. Kasi Satanas ay magdaraya yan. Gusto niya lukuhin tayo. Napahalaga natin ang ating sarili. Ngunit hindi natin pahalagaan ang Panginoon. Ang oras sa Panginoon. Ang pagsamba sa Panginoon. Ang panalangin sa Panginoon. Dahil kung nag-invest ka nga ng mga bagay dito sa lupa, how much more you will invest the eternal life? Amen ba? Kung kaya mo muna dito sa lupa na negosyo ka, nag-aaral ka, ngunit dito naman sa lupa yan, kailangan tayo mag-ipis sa langit. Amen ba? Muli natin ang ating kayo. Woo! Hallelujah! Thank you, Lord. Hallelujah! Mag-ipis kayo sa langit. Kaya huwag natin nakawan ng Panginoon. At ang dating ng Panginoon, kukunin niya rin ang mahalaga mo. Kaya nang palataya sa Kanya. Amen ba? May panapan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Ano sinabi po sa 1 Corinthians chapter 6, verse 9, 10, and 11?
Ang sabi niya, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. Hindi nyo ba nalalaman na ang hindi matuwid ay hindi makapasok sa kaharian ng Diyos? Ano hindi matuwid? Binagbisig. Nagbigay ng babala ang salita ng Diyos, binagbisig. Sabihin mo sa tabi mo, huwag tayo magpadaya. Sabihin mo, huwag tayo magpadaya. Di ba? Kasi sa kasalanan, magdadaya yan! Di ba? Sa ibang salita ba, huwag tayo magpanoko. Matagal na yung niloko. Di ba? Di ba? Oh. Dahil sabi dyan, neither fornicators, itong mga mapakyapid, idolaters, mga pagsama sa Diyos-Diyusan, mga adulterers, mga pangalunya, nor effeminate, itong mga bakla-baklain, tumutubuin. Hello, baka bakla-baklain, tumutubuin. Ano sinabi dyan? Effeminate eh, hindi naman lalaki. Hindi naman lalaki, hindi babae. Hindi naman, lalaki. Kundi lalaki talaga. Hindi naman talagang kundi babae talaga. Hindi naman, lalaki naman talaga sa huwag ka magpakababae. Kaya gusto ko ng Panginoon, not abuser of themselves with mankind. Nag-aabuso sa kanyang kapwa. Huwag nating abuso yung ating kapwa. Dahil siya mabait. Dahil siya mapagbigay. Ano siya ang verse 10? Nor thieves, yung mga magnanakaw. Kaya biblical ng magnanakaw ay sinasabi na wala ng kasulatan. Nor covetousness, yung mga sakin. Nor drunkard, yung mga maglalasing. Nor reviler. Anong reviler? Yung mga manunuya. Manunuya, sino mga manunuya dyan? Yung mga mahilig magtuya. Amen. Maganda, amen. Praise the Lord. Manunuya. Yung mga manunuya. Sinisiraan niya kanyang kapwa. Nilalakit niya kanyang kapwa. Chismis niya kanyang kapwa. Hindi ka makapasok sa kalina ng Diyos sa mga chismusa, mga chismusa, manlalait, nanungayaw. Yan mga reminder yan. Nor extortioner. Ano extortioner? Nang-aabuso. Nang-gakanso. Maraming nang-aabuso, nang-gakanso. Mga scammer. Hindi makapasok sa hindi sila makapasok sa kaharian Diyos. Ano sinabi ng Panginoon sa verse 11? And such were some of you. Ibig sabihin, ganun ang kalagayan natin dati. Ibig sabihin, marami pa lang iba't umay ng mga alam niyo po itong mga bisyo, demonyo yan. Hello? Kapag hindi tayo maglingkod sa Panginoon, may demonyo ka. So, ang sabi niyan, ganyan ang ilan sa inyo. And such were some of you, ganyan ang ilan sa inyo. But ye are was, tayo hinugasan na. But ye are sanctified, pinabanal na. But ye are justified, tayo ay pinaging matuwid na. Sa kanino? Sa pangalan ng Panginoon Jesus. In the name of the Lord Jesus. And by the Spirit of God, kailangan mo pangalan ni Jesus. Kailangan mo Espiritu ng Panginoon para mapabanal ka, para mapahugasan ka, para hindi matuwid ka sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Ibig sabihin, mapatawad pala ang iyong kasalanan. Amen. Kung may demonyo ka, palayain ka ng Panginoon. Kung may demonyo sa'yo, baguhin ka ng Panginoon. Hallelujah. Wala ang imposible sa Panginoon. There's nothing impossible. For with God, all things are possible. And look chapter 1 verse 27. Sa Diyos ay posible. Ipunin natin ang Panginoon. Amen ba? Hallelujah. Sabihin mo, sa Diyos ay posible. Anong kailangan mo sa Panginoon? Believe it. Anong kailangan mo sa Panginoon? Kailangan mo masawa? O, sinong gusto mo yung asawa? Kung gusto mong asawa, kailangan mo asawa. Bigyan mo sa Panginoon. Kasi bibigyan ka ng asawang demonyo, akala mo, gwapo-gwapo, pagkatapos, may buto na sungay pala. Gusto talaga. Di ba? Kailangan nilingin mo sa Panginoon na yun ang totoo talaga na hindi manglilinang, hindi magdalaya. Ay, di ba? Walang panalala natin Panginoon. Hallelujah! Amen? Yan ang gusto mo ng ating Panginoon. Huwag tayo magpalinlang. Dati na tayo niloko ni Satanas. Bakit tayo gusto natin makapas sa langit? Alam niyo po, lumuluha ang Panginoon dugo para sa ating kaligtasan. Nabayumay sa krus para sa ating kaligtasan.
na lang tayo. Di ba? Hindi kawawa sa Diyos. Kawawa tayo kung tayo ay mapadaya o muli. Ngayon sabi mo, hindi na ako mapadaya. Satanas, ayaw ko na mapadaya sa iyo. Lumayas ka, Satanas! Hallelujah! Yan mo. Gusto po ng ating Panginoon. So ang mga tanda, ang sabi po sa mga kasulatan, maraming bansa, nation against nation, kingdoms against kingdom, famine and pestilence, and earthquake in double places. And these are the beginning of sorrow, earthquake, flood, and hurricane. Yan po, na nagpapatunay na darating ang Panginoon. Little by little, the world is realizing that the Bible is not a fairy tale. Jesus is coming back. Amen. If you believe Jesus is coming back, amen. Hallelujah, hallelujah. Naniniwala kami dahil ang Panginoon, mayroong linggol, mayroong baha, mayroong hurricane. Praise God. Sa panahon ng ating Panginoon, ang mga tao noong unang kapanahon sa Matthew chapter 24, verse 27 to 29, they are one like we are. Kahit sila ay binigyan ng babala, kagaya natin ngayon. Sa panahon ni Noah, ang mga tao doon kain-kain. Tingnan mo mga walang pera. Tingnan Pasko, puno-puno. Sinabi ng propesya yan. Pagkatapos, sinabi walang pera, pero nagpapakasawa. Nagpapakasal. Sinabi niya, eating and drinking and marrying and giving in marriage. It is the prophecy of God na kailangan maganap. Ngunit hindi nilalaman na darating ang Panginoon. Palapalay ng ating Panginoon. Hallelujah! They are eating, drinking, and marrying, and giving in marriage. Ano yung sinasabi? Alam niyo po kung gusto, may paraan. Pero kung ayaw, maraming dahilan. Kaya kailangan, kung gusto mo, may paraan ka. Hallelujah! Na maligtas ka. Amen ba? Puri natin ang ating Panginoon. May kaparaan ng ating Panginoon. Hallelujah! Huwag tayo magpadaya kay Satanas. Kaya, sa panahon ni Noah, ilan ang naligtas? 8 lang. Hello? Out of millions o billion man ng mga tao, 8 lang niligtas ng Panginoon. Sa 1 Peter chapter 3 verse 21, sabi niya, in like figure that baptism also save us, not putting away the flood of flesh, but the answer of all conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ. Nakapagpahinod ng Panginoon, only 8 souls were saved by water, in like figure in the baptism. So ang bautismo ay mamiligtas sa iyo, maghugas sa iyo, kaluluwa, magpabanal sa iyo ang pangalan ni Jesus, ang Espiritu ng Panginoon, magpabanal sa iyo, magpatuwid sa iyo. Kaya 8 lang ang naligtas. Ang tanong, may tayo sumunod sa Panginoon kapag maraming sumunod sa Panginoon, marami, hallelujah, na sumunod sa babala ng Panginoon, na siya ay darating para magnanakaw. Kailangan maging handa po tayo, kailangan maging watchful po tayo, huwag tayo mapalinang kay Satanas. Yung iba, puri lang ng ating Panginoon, hallelujah, hallelujah. Amen. Kaya makatanda kayo, yung Panginoon Jesus ko na, grabe talaga ngayon, laghanap po ako mga tanda. O sabi ko, the 7 years ago, tragedy is Spain, the whole world is shocked. Sila po ay ano, binabaha ang Spain. Ito kasi bago ngayon, ang Nigeria rin. Ngayon ang Japan, nilindol. Nilindol lang sa nilindol rin. O, gano'n rin sa China. Nasyak rin sila na. Nasyak rin sa matinding baha sa China. Dito, naranasan natin ang baha. Sila rin, binabaha. Sabi ng Panginoon, sige, hindi lang kayo babae, sila rin. Paranasin ko rin sila ng baha. Salamat sa Panginoon. Ang Diyos ay hindi nagtatangay. Kaya maranasan na nila ang mga kahirapan. Kaya sabi, it is the beginning of sorrow. Pasimula ka lang ng kahirapan. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumisigaw mga kapatid, 16 million cried for help. 16 million humingi ng tulong dahil sa baha. Mga kapatid, ang sabi niya, 500,000 na trap. 500,000 na trap sa massive flood. Mga kapatid, so, yan po ang mga mangyayari. O ano pang tanda ulit, 18,000 missing in
impyerno. Parang mga kapatid. So, ano mga? Ang sabi nga nila, kung magnanakaw, may matitira pa. Pero kapag impyerno, walang na matitira. Tunaw na. Hello? Kaya na ibig sabihin, huwag tayo mag-invest dito sa lupa. Mag-invest tayo sa langit para hindi makunaw, hindi mawala, hindi manakaw. Kaya ba? Kaya mayaman yung lupa. Kasi na. Kung sila ay binabaha, sila ay sinusunog. Ang Amerika, marami po nasunugin. Kaya ayan po ang babala ko sa atin. Itong breaking news. Aktibo ngayon ang monkeypox. Hello? Alam niyo bang monkeypox? Ang sabi nga nila, baka mag-lockdown. Oh, kung nag-lockdown noon, maraming nalugi na negosyo, maraming simbahan close, maraming na backslide at maraming namatay mga membro, mga pastor sa lockdown sa virus na yun. Walang pinipili ang virus kapag hindi ka. Kaya kailangan natin magbantay. Kaya kailangan huwag tayo magpanakaw kay Satanas. Huwag tayo magpanakaw kay Satanas. Huwag tayo magpanakaw sa rakayan. Huwag tayo magpanakaw sa karamdaman. Kailangan natin na pray! Kailangan natin na pray. Pero kasi pray! Ano sinabi sa Matthew 26 verse 40 to 41? Matthew chapter 26 verse 40 to 41. Can you watch with me an hour of prayer? Listen. Watch and pray. Everybody say, watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Ang laman ay mahina, ngunit ang espiritu ay nagnanais. Nagnanasa. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya, alam mo po, salamat sa Panginoon. God answers prayer. Sabi ko, Lord, sabi ko, kung may dimulis nito nga nakawakay, hindi ka rin na-dimulis nito dahil wala ka naman hindi tulog ito. Salamat sa Panginoon, hindi tayo dimulis. Dahil ang Panginoon ang nagtatanggol sa mga anak. Kaya nagpupunin natin ang ating Panginoon. Ngayon ba? Kaya nga sinabi niya sa Ezekiel 22 verse 30, God sought for a man to make haste to stand the gap that he will not destroy the land. Ang Diyos ay naghahanap ng tao mamamagitan, maglagay ng bakod upang hindi masira. Ibig sabihin, kinakailan bakulan mo yung pamilya, bakulan mo yung mga kapatid, ang yung mga anak, na hindi papasukin sa Satanas, hindi papasukin ng Diablo, kailangan hindi papasukin ng karamdaman, sabi na nilumay sa karamdaman sa mga Isus, wala kang lugar sa akin, wala kang lugar sa katawan ng aking may bahay sa akin. Mga kapatid, hindi pa natin na Panginoon. Kailangan sabihin mo. May ganun, Jesus name, sabi ng demonyo. Sinasabi mo, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Pinirig niyo ko, hindi mo sinasabi sa pupunta. Sabi mo, lumayas ka pupunta kasi pero matulog ka, malusog ka sa kapag na Isus, hindi na po rin natin Panginoon. Dahil, Jesus name, yan ka pa rin siya. Ito ang pa rin niya. Palayasin mo, matutulog malusog yan sa pangalan ng Panginoon. Eh, diba? Malusog ka, yung demonyo ng magkitas, demonyo ng karamdaman yan, lumayas ka sa pangalan ng Isus, wala kang kalapatan sa katawan ng mga anak ng Diyos na niniwala kay Jesus Christ. Hindi po rin natin Panginoon. Hallelujah, hallelujah. So, ano ba ang magkitas? Nakita ka dyan, yung mga bukol-bukol. Kapag natamaan ka, bukol-bukol. Ang tanong, nakakahawa ba yan? Sabi naman, hindi naman airborne na sabi. Pero, sakit pa yun. Yung sakit yan, piste yun. Karamdaman yun. Kapag mayroong karamdaman na yan, matindi yan. Kaya hindi basta-basta yan. Kaya huwag natin ibaliwala yan. Sabihin natin, huwag natin ibaliwala. We need to pray. We'll do something to the Lord. Hallelujah. Ano ba? Manalangin ka sa Panginoon. Sabi namin, panalangin kayo, wala kang magawa. Kinakailan panalangin na may gawa, di ba? Sabi mo, panalangin tayo may gawa. Wala ka tayo Panginoon. Ano ba? Diba? Panalangin may gawa. Ano sabi mo? Mag-ingat ka sa iyong tinakain. Mag-ingat ka sa iyong hinahawakan. Kinakailagis ka daw mabukas. Lagi kinakailan. Sa ako, sa Mindanao nga, pinagbabawal ngayon na kinakailan may face mask kayo kasi malay mo magkaroon mo na magkilubi na lumakuha. Sabi naman, hindi daw nakakahawa yun, pero malay mo, yung mga sinasabi lang yan.
Pero, iba na nag-iingat. Iba na yun. Palagi ang Panginoon ka. Mahalaga at iingatan ka natin. Ang nag-iingat sa atin, na lagi nagbabantay sa atin 24 hours, si Jesus Christ. O, yun ba? O, magiging ka ng ano, ng bandya. O, mamamatay ka pa rin yan. Pero kapag si Jesus Christ magbigay sa iyo ng bandya, hindi ka na mawayaan. 24 hours! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Babatayan ka ng ating Panginoon! Amen! Ngayon, sinabi po mga kapatid, all the system of the world are designed to kill. Makinig kayo. All the system of the world are designed to kill. Totoo ba yan? Totoo yan! Ang lahat ng nilikha sa mundong ito ay dinisinyo upang papatay. Kaya nga sinabi sa John 10:10, the thief cometh to steal, to kill, and to destroy. But Jesus Christ came in this world that we might have life more abundantly. So, si Satanas ay magnanakaw, ang destroyer yan. Siya ang Diyos ng sanglibutan. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Ngayon, sa 1 John chapter 5 verse 19, if you love in this world, you are like in darkness. Kung minahal mo ang mundo, dahil ang mundo nakasandal sa kasamaan. Sino ang kasamaan? Si Satanas. Ngayon po, lahat na sistema sa mundo ito ay dinisinyo upang papatay. Sino papatay? Si Satanas. Hello? Grabe naman. Iyan po, iyan ang biblical, iyan ang binababala ng ating Panginoon. Kaya kapag minahal mo ang mundo, minahal mo ang system ng mundo, ikaw ay binigyan ng babala na darating ang kamatayan sa buhay mo. Kapag hindi mo na-control ang system sa mundo ito, darating ang araw, nilagay ka na sa kabako. No? Sino mawak niya ng gadget niya palagi? Ang gadget hinahawakan natin ay papatay sa iyo. Marami pong nasiraan ng bakit? Nasiraan ng ulo. Dahil baka na mahal ang gadget, ang cellphone na mahal-mahal mo, dahil bahal yan. Kasi niwan ako ng boyfriend ko, girlfriend, ito na lang ang boyfriend ko. Ang kanyang cellphone, hindi niya alam, papatay ko sa kanya. Bukas makalawa, nasiraan ng bakit? Hello? Marami sinabi sa akin bakit sila na Vegas nahihilo na sa ulo? Dahil gawa ni Satanas. Mayroon isang Muslim doon sa kita, mahal-mahal na siya, nagay dito sa bibig ka. Bukas makalawa, nagkaroon ng cancer sa breast at namatay. It is proven, it is, mga kapatid, reality. Kaya, ang gadget na ditala-dala mo kapag hindi mo nakokontrol, ay papatay sa iyo. Kaya ang ating mga anak, huwag natin pabayaan na makukontrol ng gadget dahil bukas makalawa, pinag-araw ng ego, bukas makalawa, tulala na at nasiraan ng nabait. Hello? Purihin natin ang Panginoon. Salamat po sa babala ko, Panginoon. Kaya kailangan natin, huwag natin mahalin ang mundo, huwag natin mahalin ang system ng mundo. Yan po. Dala-dala mo pala papatay sa iyo. Totoo yun. Kaya marami pong may tao sakit sa kanser. Kanser sa utak, kanser sa puso, kanser. Bakit na kayo nakita mo? Kasi hawak-hawak mo pala yung gadget mo. Nakakurintiyan at sa kadadalaw yan ang lahat ng papatay sa iyo. Hindi mo nalalaman yung unti-unti ka papatay. Unti-unti ka papatayin. Kaya tinatawag na killing me softly. Ay meron awit na killing me softly with the song. Kahit awit ay papatay rin sa iyo. Oo, mga kapatid. Ganun. Kapag iniinom natin, di mo alam iniinom, unti-unti ka pinapatay. Di ba? Kaya kapag mali ang minamahal mo, unti-unti ka rin pinapatay. Kapag mali ang minahal mo, unti-unti ka rin pinapatay sa taas. Di ba? Kaya ingatan mo ang iyong mamahalin. Mamahalin mo ang Diyos, huwag mo mahalin ang tao, huwag mo mahalin ang gadget, huwag mo mahalin ang mundo, mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang puso, buong isip mo, hallelujah, amen!
Kaya gusto ko ng Panginoon na huwag tayo maging baliw. Malalaman natin ang katotohanan at ang katotohanan makapalaya ko sa atin. Hallelujah! Amen. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Amen? Hallelujah! So, ang sabi po sa mga kasulatan, God does still speak through dreams, and the devil does too. Ang Diyos ay naungusap sa pamagitan ng panaginip. Uy, Satanas, naungusap rin. Pero wala kayo? Ang Diyos naungusap sa panaginip. Uy, Satanas, naungusap rin sa'yo. Pero wala kayo? Kasi double cruiser yun. Malalang lang yun, double cruiser yun eh. Akala mo ay totoo sa Diyos, hindi pala. Deceiver pala yun. Ano sinabi sa Job chapter 33 verse 14, 15, and 16? Ano sinabi dyan? For God speaketh once. Ang Diyos ay nagsasalita minsan. And yet twice. At pangalawa, yet man perceive not. Nausap ang Diyos, isa, dalawa. Ngunit binabaliwala ng tao. Binabaliwala ang sinasabihan na ng Panginoon. Binabaliwala. Ay sabi niya, in dreams, sa mga panaginip, in vision, sa mga pangitain, of the night, when deep sleep, kapag ikaw ay natutulog, pulling upon men, at ikaw ay hindi natulog, in slumber upon thy bed. Ikaw ay natulog ng matindi sa iyong higaan. And then He opened the ears of men and sealed their instruction. Bubuksan at Panginoon ng kanilang pakinig upang siluhan ang mga instruction. Ngunit ang tao ay hindi nakanto, hindi naunawaan ang mga panaginip natin at mga pangitan. Pero, pansinin natin, kung may panaginip ka na isa, dalawa, umulit mo, pangungusap ng Panginoon yan. God is not speaking only once, twice. Biblical yan. Baka pag hindi mo pinansin yan, kasi hindi pinansin mo, mapapakama ka. Ibig sabihin, ang Diyos ay nabigay sa iyo ng warning. Ang Diyos ay nabigay sa iyo sa gabi, natulog ka, na parang magdanap, nakausap ka. Ngunit, binabaliwala ng tao. Binabaliwala ng kanyang tao. Sabihin, Lord, 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 sa iyo pong, hallelujah, pag-usap sa akin na hindi natanto. Kaya kapag may panaginip ka, bigyan mo ng pansin. Sabi natin, bigyan natin ng pansin. Katabi, nanaginip ka ba? Sabi, nanaginip ka ba? Di ko alam, nakalimutan ko na, nanaginip ko eh. Ninakaw ni Satanas! Kapag nakalimutan mo, ninakaw ni Satanas sa panaginip para hindi maalala mo ang mga pangusap ng Panginoon sa iyo. Kaya sabihin mo sa Panginoon, Lord, paalala mo ng panaginip mo, kasi nakalimutan ko ng Panginoon para babala mo sa akin, di ba? Huwag natin ipanakaw kay Satanas. Eh, diba? Kunin natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Di ba? Oh, salamat sa Panginoon. So, ano ba? The devil uses temporary pleasure. Ano po? Pansin natin. The devil uses temporary pleasure. Ang diablo ay gumagamit ng temporaryong kaginawahan, kaligayahan. Sino gusto maligaya palagi? Gusto maging masaya? Gusto mo tuwang-tuwa palagi? Halaka palagi? Alam niyo po, ang halaka, kumukha kapalit yan, ay iyak. Gusto ba? Kaya na, huwag niyang tuwa-tawa sa kapalit yan, iyak na pala. Di ba? Mas mabuti kung umiyak ka, ang ipapalit ng Panginoon na ipagtawa. Di ba pala yung Panginoon? Kaya mga tao ay hilig sa kalalawa, ang kasunod dyan ay iiyak siya. Iyak ang luhaan. Oh, kaya nga sabi po sa mga kasulatan, ang mga tao ay traitor. Nawawala. Ang napili mo hindi traitor. Anong traitor? Mga taksil. Sabi niya, mahal ka. Ngunit sa bibig lang, sa puso wala yan. Sabi niya, mabuti maloko ko siya. Kaya mga kapatid, traitor na siya! O, mga taksil! Dahil gusto niya lang ang gwapo, gusto niya lang maganda, gusto niya lang ang kalayawan. Ano pa? He
Hindi matitigas ang ulo. High-minded, mataas ang kaisipan, mataas ang ere. Parang lilipad na. Kaya ka, nagtalong. Tumalon doon. So, dumalon doon sa third floor, tumalon doon sa katulungan niya. Ano sabi niya? Lover of pleasure more than lovers of God. Itong mabisiya, ang mga tao ngayon, lover of pleasure more than lovers of God. Tanungin mo yung sarili mo, mahilig ka ba sa kalayawan o mahal mo ang Diyos? Kapag mahilig ka sa kalayawan kaysa mahal mo ang Diyos, nagtugma ka sa propesya. Ang mga tao na mahilig sa kalayawan kaya mahalin ng Diyos, hindi maligtas yan. Ang gusto ng Panginoon, nakahanda ka magsakripisyo, nakahanda ka maglingkod sa Panginoon. Huwag mo sundin ang layaw mo, sundin mo ang kalooban ng Diyos, sundin mo ang pagmamahal ng Diyos. Hallelujah, amen. Mahalin mo ang Diyos mo, puso, kung isip mo, kaluluwa. Kaya meron ka, oh, love you Lord with all my heart, with all your soul, with all my mind, with all your strength. And nakuhin natin ang ating Panginoon. Amen. Kaya, to blind you to the reality of eternal life. Kaya si Satanas ay gusto niya ang tao mabaliw sa mundo ito. Gusto ng Satanas na siya bubulagin sa katotohanan. Kaya, alam ng Panginoon ang maliligtas talaga. Hello? Alam ng Panginoon ang maliligtas. Kaya kasi sinabi sa Matthew, Luke chapter 22 verse 14, many are called, but you are chosen. Maraming tatawagin, ngunit kaunti lang pinili. Kaya gusto mo ng Panginoon, isa ka sa pinili ng Panginoon. Huwag tayong mga taksil, huwag tayong maging matigas ang ulo, huwag tayong magmataas ang iri. Huwag nating mahalin ang layaw natin sa ating katawan, kundi mahalin natin ang Panginoon. Hallelujah, amen, praise God. Dahil ang ating katawan, ang ating layaw ay walang kasiyahan. Hello? Oh, sabi mo, gusto ko din makasiyal pagdating doon. Pagdating ko lang pala. Di ba? Gusto ko siya. Wala ko siya. Pangit pa rin. Di ba? Alam niyo po, bakit ang tao lagi? Nakita niya maging magwapo, maging maganda, maging maayos. Dahil pinagwapo niya sa ganas, pinagwapo niya, hindi niya pinapangit. So, nung nagulat siya doon, may pangit pa rin pala. Alam niyo po mga kapatid, maging maganda ang lahat ng mga bagay kung sa Diyos ka. Dahil sabi namin, God created everything is beautiful. Dahil pala na ng Panginoon. Kapag pagtingin mo, may demonyo mo sa buhay mo. God created everything is beautiful, sabi ng Panginoon. Sa James chapter 1. Nilalang ang Panginoon ay maganda. Kapag sinasabi mo pangit, may demonyo kasi demonyo, una lang maganda tingin. Sa kabaliktaran nyo, mapangit na. Di ba? Kaya puli natin ang Panginoon. Sabi rin, lahat ay maganda. Dahil pinaganda na pinagwapo ng Panginoon. Kaya ng mga anak ng Diyos, puro maganda at gwapo. Amen. Palakparin ng Panginoon. Huwag mo sabihin ng pangit at yan. Sabi ng Panginoon, puro maganda lang. Di ba? Amen? Palakparin ng ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. So, ang sabi po sa sikang Peter chapter 3 verse 10, but the day of the Lord will come as a thief in the night. Ang araw ng Panginoon ay darating kagaya na magnanakaw sa gabi, in which the heavens will pass away with a great noise. Ngunit ang langit ay lilipas kagaya ng matinding ingay. And the elements will melt with a fervent heat. So, lahat ng mga elemento na minamahal mo ay malulusaw. Both the earth and the works that are in it will be burned. So, lahat na minamahal mo, ang system sa mundo ito, malusaw, matunaw, masusunod. Ano ba tira? Wala. Kaya ang tao na kumahog araw-araw, gabi-gabi, para sabi nila, naglalamay gabi-gabi, ang gabi naging araw, ang araw naging gabi, pagkatapos po, paano na kapatid na mapaligaya ang kanyang buhay para matulas, para ma-invest niya sa kanyang kinabukasan sa mundo.
Pero ang kanyang kaluluwa ay itatapon na pala sa impyerno. Kaya na, ang sabihin natin, huy, gising, natutulog ka pa ba? Kala mo din ba? Huy, gising, natutulog ka ba? Saan ka mapupunta sa impyerno sa langit? Di ba yun? Parak na na yung Panginoon. Sabihin mo, parakit! Hindi tayo impyerno! Hindi parak na na yung Panginoon! Kasi, pinapagising tayo ng Panginoon. Kaya mo siya, natulala na tayo ako. Ay, si Satanas, nabibaptis mo yan. Ay, sige, dito ka dito, diba? Dito ka dito, diba? Masarap dito, masarap dito. Ang dulo doon ay kapahamakan. Hindi ba sinabi sa Proverbs chapter 14 verse 12, there's a way that seemeth right into a man. The end thereof is the ways of death. Kaya sa Satanas, para kang tuta. Sino ka dito, lalo ka dito? Masarap dito. Diba? Kaya, patay, no, simusin mo yan ng hangin at saka patay mga tuta ng ni Satanas. Kapag susunod ka, maging tuta ng Satanas. Huwag tayo maging tuta ng Satanas. Kailangan maging anak tayo ng Diyos. Puri natin ang Panginoon. Dahil kapag mahal ang anak ng Diyos, hallelujah, makahali ang mga anak ng Diyos. Praise the Lord. At sabi po sa mga kasulatan, sa 2 Peter chapter 3 verse 17, 2 Peter chapter 3 verse 12, as you anticipate and hasten the coming of the Lord, the day of the Lord. Parang palagay natin na napaparito ng Panginoon, ang Diyos, when the heaven will be destroyed by the fire and the elements will melt in the perfect heat. Lahat ng mga bagay ay malulusaw, matutunaw. Kaya ang sabi sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8, and this will take place when the day of the Lord Jesus revealed. Kapag araw na pagdating ng Panginoon, when the Lord Jesus is revealed from heaven with His mighty angel and blazing fire, inflicting and vengeance of those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Ang Panginoon, pagdating niya ay magiganti siya sa mga walang Diyos, hindi sumusunod sa Ebanghelyo ni Kristo Jesus. They will suffer the penalty of eternal destruction. Pahirapan sila ng penalidad na kasiraan, and separated from the presence of the Lord and the glory of His might. Ihiwalay tayo ng Panginoon doon sa mundo nito. At dadalhin ka ng Panginoon sa buhay na walang hanggan kung ikaw ay matuwid. Ngunit kung ikaw ay nagmamahal sa mundo, dadalhin ang mundo sa apoy ng impyerno. Dahil ang mundo, ang earth na ito, ang nakikita natin, nakalaan na matutunaw, masusunod. Lahat ng mga bagay matutunaw, masusunod. Ano matitira? Wala. So, lahat na niginuugol mo, lahat na investment mo sa mundo, ay mawawala. Ang halaga, kaya sabi nga, mawala mo ng mga bagay, mayroon po tayong buhay na walang hanggan sa ating Panginoon. And hallelujah. We are willing, hallelujah, to suffer the loss for Christ's sake. Nakahanda kayo mawala dahil kay Kristo lamang. Mawala lahat ng mga bagay kay Kristo. Kaya nga sinabi niya, what profit a man if you gain the whole world and lose your own soul? Anong pakinabang sa ating buhay na mawalan ang ating kaluluwa? Mahal na, mga kapatid, mawalan, mahal ko. At mahalaga ang Panginoon. Ano mawala? Kung iniwalan ka ng boyfriend mo, iniwalan ka ng girlfriend mo, o hiniwalan ka, matangkal ka sa trabaho, nawalan ka ng negosyo, nawalan ka ng pera, nawalan ka rin ng lahat, dahil gawang Satanas yan. Kasi Satanas, lahat po kung gusto niya sumupin ka. Hindi ba sumupin lahat, nawala lahat? Nawala lahat, pero sinubok pala ni Satanas. Ngunit nung napagtagumpayan ni Satanas ang mga pagsubok, God gave him a reward. Ang reward niya, dinubre ng Panginoon ang kayamanan niya, ang lahat ng mga anak niya nawala, ay binalik sa kanya ng Panginoon. Paano kanya kasi balik sa Panginoon? Lahat po ibinalik dahil po may reward ng ating Panginoon sa ating pagkataga. Amen ba? Sa ating halal pagkataga sa Panginoon. Amen ba? Amen? Hallelujah. Kaya, salamat sa Panginoon. Noong linggo, praise God. Marami Christmas, marami ngayon. Nawa,
huwag tayong hiwalay sa Panginoon. Ang pagkakalala ng Panginoon. Ang sabi po, sa John 8:12, Jesus spoke to them at sinabi ng Panginoon, saying, I am the light of the world. Ako ang liwanag ng mundo. Whosoever follow me, kung sino mang sunod sa amin, will not walk in darkness, hindi siya lalakad sa kadiliman, but will have the light of life. He is the light of life. Siya ang liwanag ng ating buhay. Di ba? Kaya nga, siya ang liwanag. Kaya illustration na parang ipo-ipo nagliliwanag, mga kapatid. It is the Shekinah glory of God. The Shekinah glory of God, sabi sa Ezekiel chapter 1 verse 27 at sa Daniel chapter 7 verse 13. The Shekinah glory of God na magliliwanag. Praise God sa iyong buhay. Maraming tumitingin sa iyo dahil ang Diyos ay, praise God, tumitingin sa ating mga ginagawa. Purihin natin ang ating Panginoon. Ang Diyos ay tumitingin sa ating mga gawa. At kapag dumating ang ating Panginoon, hallelujah, the heavenly kingdom of Messiah is coming to crush and conquer the world of men. Woe to those who have rebelled against the gospel of the heavenly King Messiah. Kahabag-habag ang mga rebelde. Nagre-rebelde ka sa salita ng Panginoon. Makakasal ka, matutunaw ka, madudurog ka. Ang mga Diyos-Diyosan mo madudurog. Ang mga Diyos mo ay madudurog. Lahat may matutunaw, malulusaw. Pagdating ng ating Panginoon, lahat ay malulusaw, matutunaw, madudurog. Lahat yan, pagkahali ng Panginoon. Anong matitira? Madudurog lahat yan. Sabi namin, will melt away, will crush away, will burn. Susumugin ng Panginoon lahat, mga kapatid. Anong matitira? Walang matitira. Kaya hallelujah, ang mga matutuwid lamang sa Panginoon. Amen and amen. Praise the Lord. Ngayon po, sunod that the sign of the Son of Man will appear in the sky. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. And there shall all the tribes of the earth mourn. And they shall see the Son of Man coming in the cloud with heaven, with power and great glory. Mahayag po ang pagpahayag ng anak ng tao sa langit na wala ng mga Panginoon. Ang mga tribo, ang mga lahi sa mundo ay magbibighati. Bakit sila magbighati? Dahil hindi sila qualified, hindi sila handa, na hindi sila tumanggap sa ating Panginoon. Ang mga tumanggap sa Panginoon, tuwa dahil na matatapos na natin mga paghihirap. Ngunit sa mga hindi tumanggap sa Panginoon, nagpapasasak sa mundong ito, nagpapasasak sa mga kalayawan, mamighati sila yung sinasabi niyan. Ang kanilang pagtawag, papalitan ng paghinapis. Di ba? Kaya nasabi, all the nation of the earth will mourn. Pero, ang sabi niyan, repent, magsisisi ka habang may pagkataon. Magsisisi ka habang may pagkataon. Amen ba? Kaya nga, ang sabi today, if you hear His voice, ngayon, kapag narinig mo ang boses ng Panginoon, harden not your heart. Huwag mong papagmatigasin ang iyong damdamin, ang iyong puso. Take heed, brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief. Kaya ang masamang puso pala, yan ang pusong mapag-alinlangan. An evil heart is an unbelief. Walang paniniwala. Ang sabi diyan, departing from the living God, nagpapahiwalay sa iyo sa buhay ng Diyos. Kaya sa verse 13, but exhort one another daily. Pinapayuhan ko kayo araw-araw. While it is called today, habang kayo tinatawag ngayon, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Na baka na naging matigas ang damdamin mo puso mo dahil sa paglilinlang ng kasalanan. So, ang kasalanan pala ang nalilinlang sa kaluluwa ng tao. Bakit ka nagtatanglay? Bakit ka nanghihina? Bakit hindi ka nanalangin? Bakit hindi ka nagsamba? Bakit hindi ka nakinig ng salita ng Panginoon? You are deceived by sin. Ngayon ba? Sabihin mo sa tabi, huwag tayo mapalaya sa kasalanan. Sabihin natin, mandigan tayo, laban natin ang kasalanan. Lumayas ka ang kasalanan. Lumayas ka demonyo ng kasalanan. Sa mahal ni Jesus, wala kang lugar sa puso ko. Wala kang lugar sa isip ko. Wala kang lugar. Hallelujah! Sa ating buhay! Kasalanan ka sa Panginoon ni Jesus. Amen. Dahil kapag sinabi mo yan, wala talaga
binigyan mo ng tuwang, papasok talaga yan. Di ba? Yan po. Ang malimit na kasalanan ay ang ating mga mata. Hello? Ang malimit na kasalanan ang ating mata, sabing mata, lumayo ka sa kasalanan. Ito po. Ano sinabi ng Psalms 100, 3. 103 yan. Sabi niya, lumayo tayo sa kasalanan. Mga kapatid, Psalms 119, nakalimutan natin. Hindi natin. 100, praise God. Lumayo kayo sa kasalanan. Sabi diyan. Kalimutan ko dito. So, doon lang mga kapatid. Takata tayo. Lumayo kayo sa kasalanan kaya. Sabi na lang kasunod, I will not put wicked things in my own eyes. Sabi sa Psalms mga kapatid. Ngayon po, ang sinabi po sa Revelation chapter 3 verse 3, remember therefore how thou hast received and heard. Alalahanin mo ng iyong napakinggan at narinig. Alalahanin mo ang iyong napakinggan at narinig. Kapag napakinggan natin ang salita ng Panginoon, narinig natin, huwag natin ibaliwala. Amen? Huwag natin ibaliwala ang napakinggan natin. But sabi niya, repent, pagsisihan natin. If therefore thou hast not watched, kapag hindi ka nagbabantay, I will come on thee. Ako'y darating sa iyo as a thief. Kaya ating isayin, gaya na magnanakaw. Kapag hindi tayo magsisisi ng ating kasalanan, darating ang Panginoon gaya ng magnanakaw. Ano dyan? And thou shalt not know that the hour I will come upon thee. Hindi mo nalaman na mawala na pala ang buhay mo. Anong buhay mo? Kaya naman, wala ka na. Wala rin kong tulong ko, namatay, wala ka gising. Di ba? Wala kang ipagmamalaki. Kaya sa Revelation 16 verse 15, behold, I am come as a thief. Narito ako'y darating kagaya magnanakaw. Blessed is he that watcheth. Mapalad ang mga nagbabantay, ang tipik his garment, ang nag-iingat sa kanyang kasuotan, lest he shall walk naked and they shall see his shame. Mapalad ang nagbabantay at hindi hubad at hindi kahiya-hiya. Kasi gusto ni Satanas mapahiya ka. Gusto ni Satanas mapahiya ko tayo. Kaya maraming tao kahiya-hiya ang kanyang ginawa. Hubad na. Wala nang kabanalan. Ganyan ang kalisyakan. Kalayawan. So, hangad po ng Panginoon na bigyan natin daan ang salita ng ating Panginoon na huwag tayong magpalingan kay Satanas. Hindi ba, amen? Palakpan natin ang Panginoon. Huwag tayong magpapalingan kay Satanas. Nakita ko na dito sa Psalms 101 verse 3. I will seek no wicked thing before mine eyes. I hate the work of them that turn aside, and it shall not cleave unto me. Huwag ako maglagay ng hamak sa aking mga mata. So, ang malimit pala na magkakasala ay ang ating mga mata. Kasi the windows of hell, makinig tayo. Sabi natin, ang pintuan, may maganda, sige na, praise the Lord, ang pintuan pala ng impyerno ay ang ating mga mata. Hello? The windows of hell. Kapag hindi natin makontrol ang ating mga mata, yan magdala sa ating sa impyerno. Kasi, alam niyo po, ang napakinggan mo, 30% lang yun. But ang nakikita mo 70%, it will retain in your subconscious. So, gusto mo ng ating Panginoon na ang ating mga mata ay huwag malinlang ni Satanas. Kasi kagaya sa magnanakawin,
ang iyong nalalaman na nakawin, ang iyong karunungan na nakawin, ang iyong mga panahon ay nakawin. Subukan mo na nakawin. Ang mga, magpipray na sana. Eh, maraming palabas, maraming panoorin. Di ba? Maraming palaro dyan. Maraming entertainment si Satanas sa mundo ito that will kill your life, that will kill your spirituality, that will kill your emotion. Lahat po! So gusto ko ng Panginoon na huwag tayo mapalinlang kay Satanas. Puri natin ang palapalan din natin Panginoon. Amen. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Kaya, ang panghuli, ang sabi dyan, sa Revelation 20 verse 15, whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. If you believe that Jesus is the only one who can save you from hell, amen. Kung naniniwala ka si Jesus lang ang magliligtas sa iyo sa impyerno, kailangan, kaibigan, na isulat ang iyong pangalan sa aklat na buhay. Tanungin mo ang iyong sarili, is your name was written in the book of life? Ang iyong pangalan isulat sa aklat ng buhay. Sino na isulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? Taas ang kamay. Wala isa lang. Ano yung nakasulat? Ano yun? Wala kayo sigurado? Sabi niyo sa ang hindi nakasigurado, sila ay biktimahin ko dahil hindi nakasulat ang aking akalang pangalan. Dahil hindi sila nasa kamay. Hindi ka naniniwala? Because of the spirit of unbelief, it is an evil heart. Hello? Sinabi kanina binasa natin, ang spirit of unbelief is an evil heart. Kapag hindi ka naniniwala, sabi mo, payamanin ka ng Panginoon. Ay, hindi ako mayaman, nahirap talaga ako. Pagkagaling ako ng Panginoon, may sakit pa rin ako. Bibigyan ka ng Panginoon ng gwapong asawa at magandang asawa. Ay, hindi man, pangit ko lang lang. Bibigyan ka ng magandang anak, di ba po anak? Hindi na, pangit ko lang, pangit. Sabi niya, pangit ka talaga, sabi niya sa Panginoon, pangit ka talaga. Maglilingkod ka sa akin, maganda ka. Maglilingkod ka sa akin, papangirin ka rin sa nas. Yan, tama ka kapatid. Gusto mo gumanda. Pagkatapos, sa ulong. Oo nga, sa kalan ng sir. Namumo dahil natunaw ang kanyang ilong. Papakita mo ka! Sige, pakita mo ka! Bukas makalawa, nangitin na. Di ba? Kasi una gaganda ka. Sa panahon mangitin na, masunog na. Kaya, si Satanas, mangitin lang yan. O, gusto mo pakita ka sa Satanas? Pagkagandahin ka na sa kaspat, samantala lang yun. Pero ang Panginoon paganda sa'yo, buwapit maganda, manatil. Mga kapit, simplicity is beauty. Palapalan mo ba yun? Palapalan mo yun. Hello? O, naniniwala kayo? Yan mga kapatid! O, sino gusto nyo maganda sa Satanas? Lahat mo bibilin mo mga kapatid sa mundo ito para maganda. Pansamantala lang yan. Di ba? Totoo lang, pansamantala lang yan. Pero ang Panginoon, bibigyan ka ng Panginoon na walang katapusan kapag naniniwala ka sa Kanya. Yung palapalan din natin Panginoon. Amen. Kayo po, naniniwala ba? Naisulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? Kapag naisulat, kinakailangan huwag mo ipabura. Sabi po sa Revelation chapter 5, mga kapatid, kapag hindi ka naniniwala at hindi ka magtatagumpay, buburahin ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Buburahin po, mga kapatid. Ay sinabi dito, ating mabasahin mga kapatid, sa talata na lang. Hindi ko nilagay dyan sa ating caption. So mga kapatid, dito sinabi ito. Revelation chapter, ano dito? Chapter, kalimutan ko tuloy. Praise God. Revelation chapter 3 verse, hindi po burahin ang kanyang pangalan sa kanyang buhay. Dito, sa 3:5. Chapter 3 verse 5. Bawasan natin ha. He that overcometh ang magwawagi, the same shall be clothed in white raiment. Ang magwawagi ay magdadamit ng puti. Hello? Sino nagsasabi nagdadamit ng itim? Wala sinasabi na po yun, ang magwawagi bibigyan pa yun ng itim na damit. Dahil ang itim na damit, pampatayan. Kaya, sabi namin, bibigyan kayo ng maputing damit, ibig sabihin, buhay, ginawahan. At sabi niya, I will not blot out his name out in the book of life. At hindi ko buburahin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay.
and I will confess His name before my Father and before His angel. Ibig sabihin, kung naisulat ang iyong pangalan, kaya ko ng Panginoon burahin. Kaya, kalukuhan lang na sinaturo na ibang mga pastor at mga simbana, once you are saved, you are saved. Kapag ligtas ka daw. Ibig sabihin, sinungaling pa rin salita ng Panginoon. Kapag hindi ka nagtagumpay, hindi mabura. Sila lang yun. Sila nagsasabi yun. Kasi si Satanas ay sinungaling. Si Satanas ay mandarambong. Si Satanas ay mandaraya. Kaya marami pong mga ngalal na nilililang ka na, oo, ligtas ka pa rin kahit gumawa ka ng kasalanan. Ligtas ka pa rin kasi once you are saved, saved ka na. Ibig sabihin kahit gumawa ng kasalanan, saved ka pa rin. Sabi ng Panginoon, hoy, huwag mong mapaloko sa sarili mo. Di ba? Si Satanas ay manluloko. Huwag kayo mapaloko. Dahil na dati na tayo niloko ni Satanas ay lupuhin natin ng Panginoon. Kaya nga, ang pagdating ng Panginoon, kukunin niya. Kaya sa Mindanao, kukunin niya yung ginto pa ng palataya. Diamond pa ng palataya. Jewels pa ng palataya. Hallelujah! Naglilingkod sa Panginoon na mayroong jewels, na mayroong ginto, may diamond. Hallelujah! Na siya'y mahalaga ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Puri natin po yung tayo sa tayo mga kapatid. Hallelujah, 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 hallelujah. Let us pray to the Lord. Let us pray to the Lord. Hingin natin ang tawad sa Panginoon. We need to repent. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Hallelujah, amen. Habang may pagkataon pa, papakatawad ka pa ba ng Panginoon? Papakatawad ka pa ng Panginoon. Hallelujah. Kung ating pagsisihan ang ating mga pagkukulang, ang ating mga pagkakamali sa ating Panginoon. Lord, sabihin, forgive me, Lord. Hallelujah. I will serve you, Lord. I will love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind. My dearest God, speak to them, Lord. Reprove them, Lord. Convict them, Lord. Hallelujah. By the power of the Holy Spirit, oh God. Hallelujah. By the power of your words mo, Panginoon. Dahil mahal mo kami, Panginoon. Sinasaway mo kami. Dahil mahal mo kami, paglilingkod kami sa iyo. Dahil mahal mo kami, Panginoon, Lord, hindi ka namin iiwan. Salamat sa iyong loyalty. Salamat sa iyong pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Pagsuporta sa inyong pagsuporta sa ating simbahan. Hallelujah. Dahil ang Panginoon magbigay siya ng gantimpala. Praise God. Salamat sa inyo mga kaloob. Hallelujah. Nagbigay kayo. Hallelujah sa birthday. Mahal niyo yung pasto. Salamat po. Ngunit ang mahalaga po na matanggap mo ang kaligtasan. Ang mahalaga po na matanggap mo ang Espiritu Santo. We will be a fire dweller. Magiging ningas na apoy ang puso mo, ang isip mo, na hindi ka magalaw ni Satanas, na hindi ka magalaw ng karamdaman, na hindi ka magalaw ng mikrobyo, hindi ka magalaw ng mga virus, ng mga monkeypox na yun, hindi tatalab sa iyo dahil umaapoy ka sa Panginoon, umaapoy ka sa Panginoon, hiniingatan ka na pa, Lord, hallelujah, I need your fire of the Holy Ghost. I need your fire of the Holy Ghost, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagsisiyan natin sa Panginoon, Lord. Forgive my sin. Hallelujah. Forgive my sin, O Lord. Hallelujah. Kung ikaw na nagpatuloy sa kasalanan mo, may pagkakataon pa. Pagsisihan mo ang iyong mga pagkakamali, ang iyong pagkakasala sa Panginoon. Hallelujah. Habang, hallelujah, panahon pa na hindi mabubura ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Dahil darating sa Satanas ay kaya magdanakaw. Ang Panginoon kaya magdanakaw. Saan ang pipiliin mo? Ang Panginoong Isus o si Satanas na magsisira sa buhay mo? Ang Panginoon, mabigay siya ng buhay. Hallelujah. Sabihin mo sa Panginoon, forgive me, Lord. I need you, Lord. I will be faithful upon you, Lord. I will be loyal upon you, Lord. Hallelujah. Maging makinig kami sa iyo. Maging matapat kami sa iyo, Panginoon. Gamitin mo yung lingkod, Panginoon. Hallelujah. Gamitin mo kami, Panginoon, na maging halimbawa. Huwag mahuwaran ni Satanas. Huwag maging kahiya-hiya. Kundi kalugod-lugod ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Yasakala yasakia yasakya. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Huwag mo pansinin ang iyong katabi mo. Kanya-kanya pa tayo lumapit sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, huwag mong burahin ang aking pangalan sa aklat mo ng buhay. Magwawag din ako, Panginoon, love. Ipaglaban ko ang pag-ibig ko sa iyo. Ipaglaban ko ang aking pananampalataya sa iyo. Hindi kita ipagpapalit ko, Panginoon. Hallelujah. Buong puso, buong isip. Hallelujah. Pagmamahalin kita po, Panginoon, Lord. Jesus, Sakala, Malaya, Sakia, Receive me the Holy Ghost fire.
Let the fire dwell upon us, hallelujah, na hindi tayo tatablan ng monkeypox, na hindi tatablan ng mga virus man. Lumayas ang virus ng monkeypox, lumayas ang virus ng karamdaman. Lord, I pray na walang makasakit ng iyong mga anak. I pray, oh God, lumayo sa mga karamdaman, lumayo sa kamatayan, lumayo sa anumang mga pisit, mga salot. Kaya po, Panginoon, lukuban mo kami ng iyong kapangyarihan. Lukuban mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. Let the blood of Jesus Christ, let the fire of the Lord, hallelujah, dwell upon our life, O Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Haya sa kalabalaya sa kiyaya. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa katapatan mo sa amin po, Panginoon. Lagi mo tinutugon ang aming dalangin. Kinakausap mo kami, Panginoon, Lord, hallelujah. Kinakausap mo kami, Panginoon, na hindi kami mapalinlang kay Satanas, kaya sa kalabalaya sa kiyaya sa mahal mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Mahal mo ang iyong mga lingkod, Panginoon. Mahal mo, Panginoon, Lord. Dahil, Panginoon, binigyan mo kami ng pagkataon nakapanumbalik sa iyo, nakapaglilingkod sa iyo, makapag-akay ng kaluluwa. Halo, ingatan mo ang aming mga anak, ingatan mo ang aming mga apo, ingatan mo ang aming pamilya, Panginoon, na hindi makapasok ang karamdaman, hindi makapasok ang kamatayan. Sawayin mo ang kamatayan, sawayin mo sa Satanas, sawayin mo ang Diablo sa buhay ng tao, Panginoon. Huwag kami palinlang na kasalanan. In Jesus' name. In Jesus' name. Sige, let us pray. Hallelujah. Pray, hallelujah, to the Lord. Hallelujah. Sabihin natin, Lord, forgive me, Lord. I need you, Lord. Hallelujah. I need you, Lord. Hallelujah. 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 Mahalin natin ang ating Panginoon, Lord. I pray po, Panginoon, kabadalungan, Panginoon. Gamitin mo siya sa iyong kalulatian. In Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord. Ginagamit mo siya po, Panginoon, sa iyong kalulatian po, Panginoon, in Jesus' name, in Jesus' name. Ganoon po, Panginoon, step, Panginoon, Lord, ibalinta po, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name. Ganoon po, Panginoon, sa Madariki, Panginoon. Hallelujah, sabihin mo siya, magsumida, Panginoon, anoint him. Anoint him by the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost. Ganoon po, Panginoon, Lord, sa Madariki, Panginoon, Lord, dito, in Jesus' name. Pray with the Holy Ghost fire, hallelujah, Lord. I pray, Panginoon, mga kanilugtong nito, Panginoon, Lord. Si Madariki, McLean, Panginoon, Lord, ganoon si Raymond, in Jesus' name. Hallelujah, ganoon po, Panginoon, Lord, hallelujah, Lord, sigurus po in Jesus' name. In the name of Jesus, sige, pray to the Lord. Sabihin natin, Panginoon, let the fire of the Holy Ghost, let the fire of the Holy Ghost, let the fire of the Holy Ghost in Jesus' name, let the fire of the Holy Ghost in Jesus' name, hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah, Lord. We will be a fire dweller in Jesus' name, in Jesus' name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, hallelujah, hawakan mo, Panginoon, na hindi tatalab ang makipas, hindi tatalab ang mga karamdaman, hindi tatalab ang mga sakit. Ito, Panginoon, Jesus' name. Lord, hallelujah, ilayo mo kami sa karamdaman, ilayo mo kami sa mga makipas na yun, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, Lord, I pray, Panginoon. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Let the fire of the Holy Ghost, let the fire of the Holy Ghost, let the fire of the Holy Ghost, hallelujah, in Jesus' name, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon, tulungan dalangin, Panginoon, na walang revolution po, Panginoon, Lord Jesus' name. Hallelujah, in the name of Jesus. Salamat po, pinagaling mo, Panginoon, steadfast, Panginoon, na wala na karamdaman na kayo dyan, wala na tagalawag sa kitang puso. Hallelujah, wala ka talang na mag-ipax, Panginoon, Lord, in Jesus' name. In the name of Jesus, ganoon po kay Tatay, Panginoon, Lord, hindi sa pangalaban, na kayo makipasok, Panginoon, na maglingkod dito sa iyo. Sa pagdating po, in Jesus' name. Lord, hallelujah, Jesus, maging Panginoon. Hallelujah, 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 manatila, Panginoon, this talab, ang makipas sa iyo. Let the fire of the Holy Ghost, let the fire of the Holy Ghost. Lord, hanggang sa mga bata nito, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, Lord, sa pagdating, Panginoon, Lord, hallelujah, Cruz, Panginoon, Lord, lukuban pa na lubo. Let the fire of the Holy Ghost, let the fire of the Holy Ghost, let the fire of the Holy Ghost, hallelujah.
Hallelujah, si Royce, Panginoon, Lord, hallelujah, Panginoon. Maging kapatid, Panginoon, maging kapas na ng asawa, Panginoon. Sa ministry ko, Panginoon, Jesus, name ko, na po, Panginoon, Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, in the name of Jesus. Lord, sila na pag-isilip ko, Panginoon, pangakit, Panginoon. Makapagkabayo po, Panginoon, Lord. Hallelujah, maging kapatid na ng Lord sa iyo, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Palakpakan natin Panginoon. Hallelujah! 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 Sandali lang. Pinakanbas ko kayo kay Kungkong kasi mayroong sale ngayon. Doon din kung kasi kailangan natin ang ating kong teamwork ng amplifier na speaker. Ay mayroong sale ngayon na 50%.
ang halaga ng 24,000 ay 11,000 na lang daw, 11,500. So kalahati ang bawas po dahil sale ngayong araw. Ngayon, kasi ito nating keyboard, kailangan na amplifier speaker yan. Ang gitara may amplifier speaker, ang bass itong wala po, kaya isa sa bukong tunog. Praise God kung mahal ng Panginoon, you can give, praise God. May mga touch din, dagdag ko rin para makabili po mga kapatid. Ngayong araw, kung umabot natin po ang praise God, ang halaga na yun, praise God, meron na kayo po ako ng pera rin, pero kulang pa rin. Pero kung hindi po kayo ng Panginoon ang gig, salamat po sa inyong pagbigay sa birthday gift nyo, mga hallelujah, sa inyong pastor. Praise God, nabili ko nga ng damit, saka sapatos, saka mga pantalon, praise God, sabi ko nga, bakit hindi ko nabili para nadagdag ko na lang. Pero praise God, I believe na God will provide. Ngayon po sa ating pagbibigay, ibabalik sa iyo ng Panginoon. Naniniwala kayo sa inyong pagbibigay, mayroon pong siksik laging mga po. Amen? Amen? Hallelujah! If you believe God will return to you handful of blessing. Sabi ng Panginoon, handful of blessing. If you will give, at ibabalik ng Panginoon handful of blessing, sabi ng Panginoon. You believe it, you will receive it. Let us give. Hallelujah. Hindi po sa pilitan kundi bukal sa ating puso na suportahan. Ngayon dito natin bigay ng kapatid ang ating pong project ngayon na makabili tayo ng ating pong amplifier speaker ng ating pong keyboard. Halaga po 11,000 kung po mga kapatid. Hindi po sa ating pong malitong ngayon. Sige tayo na let's give sa ating mabigay ng tayo sa mga offering. Sige, lahat tayo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, amen, amen. Give, and it shall come back to you. Don't be sure, praise down, shake it together. Mighty God, give, and it shall come back to you. And you give it to the Lord. Give, and it shall come back to you. Don't be sure, praise down, shake it together. Mighty God, give, and it shall come back to you. And you give it to the Lord. Give, and it shall come back to you. Don't be sure, praise down, shake it together. Mighty God, give, and it shall come back to you. And you give it to the Lord. And you give it to the Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Brother Tom, nakikita ko, praise God, siguro mga, ano lang ito, praise God, di mga mabot ng 1,000, Brother Tom. Praise God, ang pinakabasa doon, nakabili na sila ng kasi 50% discount ngayon. Manong kaluban ng Panginoon, praise God, matagal tayo. Ating project, sa mga binigay nyo sa akin, mga kapatid, aking bibili ko sana kung sana sa ating karatula. Yung sabi nito ay may karatula doon, sabi mura lang doon sa kaya yung karatula nyo, mura lang tayo. Sabi nyo, niyawan nyo, $2,000 ang karatula nyo. Magkano yun? Karatula nyo? $2,000 lang, sabi nyo. $2,000 lang yun? Mura lang pala yun. Kasi yung karatula ng nakausap ko dyan, si Salamat ay, malaki yun, 19,000. Kaya, kung mura lang, sa usapan natin. Tayo po ay manalangin po sa ating pong bibigay. Yan ang mga kapatid, kaya nakapagpapalamakan sa Panginoon. Tayo po manalangin, hanilig po, tayo manalangin sa Panginoon. Kasabi na kami sa Panginoon. Napagpalang Ama, Diyos na himala, o Diyos na pagpala, Panginoon. Bless mo po, Panginoon, ng mga kapatiran. Bless mo po sa kanilang pagbibigay po, Panginoon. Na hindi sila po napipilitan mo, bukas ng kalooban, Panginoon, siksik-lik-lik mga ako. Ibalik mo sa kanila, Panginoon, Lord. Hallelujah. Biyaya pagkapala, Panginoon. Dahil sa pagbibigay, meron buhay po, Panginoon. Ilayo mo sa karamdaman. Ilayo mo sa mga pis, mga salotman. Ilayo mo, Panginoon, sa mga kipaks mo, Panginoon. Ilayo mo po, Panginoon, Lord. Sa mga, Panginoon, tantanang kaaway po, Panginoon, Lord, ng sakit, karamdaman, kamatayan man. In Jesus' name, I declare good health. I declare prosperity. I declare, hallelujah, wonderful works of God, that God will use you, Panginoon. Hallelujah. God will use them, Panginoon, Lord. Hallelujah.
ugad sa pangalan ng Panginoon. Salamat po sa Thank you, Jesus. Amen. Wala ka na yung Panginoon. God bless everybody. Amen. Kamay ko lang sa pangalan ng Panginoon. Amen.